Ilonggo. Hi, this is Ilonggo in Canada again, and sa topic natin ngayon, naisip ko tong topic kasi habang patagal yung journey ko dito sa Canada, higit 2 buwan na ako dito. Marami akong naiisip na sana ginawa ko to, sana naisip ko to nung nasa Pilipinas pa ako, So, ang dami kong naisip na pagkakamali, na hindi ko nagawa bago pumunta ng Canada, So, yun yung mga i-share ko sa inyo ngayon at yun yung content ko kayo, So, una, ito yung i-share ko sa inyo. Kasi ito yung pinaka masasabi kong talagang nahihirapan ako, Kasi ako yung taong hindi ako hate ko yung maghintay. Hate ko yon kasi talagang ako hobby ko na yung pinamaximize talaga yung oras ko sa isang araw. Ayoko magsayang ng oras. Kaya nakita niyo tong orasan sa kilid ko, Ito yung pinakaunang binili ko, nung sa unang sahod ko kasi palaging tumitingin sa orasan. Palagi akong nagmo-multitasking, Talagang gusto ko lang gawin, na hobby ko na mag-multitask, So, eto yun, yung bagay na share ko is kailangan pagpunta mo dito sa Canada, dapat may lisensya ka na sa country of origin mo or sa Pilipinas, So, yun yung pinakaunang bagay. Bakit? Kasi, pag wala kang lisensya galing sa country of origin mo or sa Pilipinas, dito ka pa kukuha ng lisensya, is mahihirapan ka talaga, hindi ko na i-detail yung mga bagay na yun, So, in short na lang, sa makatuwid, mahihirapan ka talaga sa pag-process, time consuming, marami ka pang gagawin na bagay, compare sa kung may lisensya ka sa Pilipinas, pagdating mo dito, kukuha ka ng knowledge test, after mo makapasa, susurrender mo yung lisensya mo, 2 to 3 weeks, schedule ka na for driving test. At pag pumasa ka doon, pwede ka nang mag-drive dito sa Canada, So, yun lang. Ganun kasimple lang, Compare sa kung wala kang lisensya, it takes years ata bago ka makadrive. At ang dami mo pang ipaprocess. So, yun yung unang bless ako kasi may nag-inform na sa akin noon na dapat may lisensya ako. Kaya, sinikapan ko talagang magkaroon ng lisensya at yun na nga, gumawa ko ng knowledge test, sinurrender ko yung aking lisensya at yun na, nag-aantay na ako ngayon, na dumating yung aking result na kung kailan ako kukuha ng driving test at dadating na yung lisensya ko talaga na plastic. Kasi after mo kapasa, bibigyan ka ng temporary muna na license na which is papel. So, pag after 2 to 3 weeks, bibigyan ako ng lisensya ng plastic na. Pero GTL license pa yon. So, hindi ko lang i-detail kung ano yon. Basta, after noon, pwede kang tumawag sa registry at tanungin kung pwede ka nang mag-driving test. So, gaano ka-importante dito na magkaroon ng sasakyan, napaka-importante, So, especially during winter. Yung sasakyan kasi dito is hindi wants. Necessity dito Kung ayaw mong manigas sa lamig sa kakaintay ng bus sa labas, kasi katulad ko, yung tinitirahan ko dito, 2 bus pa yung sinasakyan ko papunta at pabalik sa work ko. Kaya dito kasi hindi ka makakasakay ng bus kahit saan.
Sa bus stop ka lang puwedeng sumakay. Kaya 'pag na-miss mo yung bus, mag-aantay ka ng 20, 25, minsan 30 minutes bago ka ulit makasakay ng bus. Oo, gano'n kaimportante 'yun. Minsan nga, nag-grocery lang ako. Kasi 'pag may pinuntahan ka hindi mo minsan makokontrol yung mga oras mo do'n, may mga delay, hassle. Ilang beses akong nakaka-miss ng schedule ng bus, so ang tagal ng inaantay ko bago ako makauwi dito. So, yun yung pinaka-ayaw ko 'no, talagang yung nagwa-waste ako ng oras 'no. Especially sa trabaho ko 'no, panggabi ako. Yun yung mahirap na mag-bus kasi gabi ka na umuwi, tapos parating pa fall ngayon, parating pa yung winter, grabe. Kaya yun yung pinakauna 'no, kailangan mong kumuha ng lisensya sa country of origin mo or sa Pilipinas bago pumunta sa Canada, malaking advantage 'no. So pangalawa,